Tiyak ko po sa gabing ito ay nakangiti rin si Maria sa ating lahat. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak. At tila sinasabi niya sa ating lahat, alam kong darating kayo. Alam kong kahit mainit, hindi niyo ako matitiis na iwan. Kaya't salamat sa Diyos, tinipon tayo ni Jesus at ng pagmamahal ng ating mahal na ina. Muli, palakpakan natin ang Panginoon at ang ating mahal na ina. Sa natatanging paraan ay magpasalamat tayo sa Diyos sa natatanging biyayang natanggap natin sa gabing ito, ang presensya ng pinakamamahal natin, si Cardinal Luis Antonio Tagle. Palakpakan po natin. Namimiss po namin yung taginting ng inyong tinig at kahit mainit ay pinalakas niyo po yung aming loob at pinag-alab ang aming puso. Tanggapin niyo po yung maliit naming alaala ng inyong pong pagbisita sa amin pong munting pamayanan. Mahigit 100 taon mula nang sumibol ang debosyon sa mahal na Birhen sa pamayanang ito, naging mahalagang tanda ng buhay pananampalataya ng pamayanang ito ang imahin ng mahal na Birhen. Sa kanyang makainang pagmamahal, niyakap at ginabayan niya ang pamayanan, lalo na ang mga dukha sa anumang sakuna, bagyo, sunog at lindol. Noon daw pong ikalawang digmaang pandaigdig, saksi sa karahasan ang paligid ng Timog Singgalong. Kaya nga po patikim yung dilim at yung init sa lagim at takot ng panahong iyon. Nang nasusukol na raw po ang ng pinagsamang puwersa ng mga Pilipino at Amerikano ang ngayoy Taft Avenue, sinimula ng mga puwersang Hapon ang sistematikong pagpatay sa mga residente dito. Pinasok ang Kolehiyo de La Salle, kung saan pinaslang ang mga Aleman na mga Hermanong Lasaliano. Samantalang ang sa Singgalong naman ay pinaslang ang 3 Pransiskanong Kaputsino. Ayon sa mga matatanda, itinutok na ng mga Hapon ang kanilang mga sentry sa direksyon ng Kalye Estrada upang simulan ang pagpaslang sa mga sibilyan. Humibik ang bayan ng Diyos sa Timog Singgalong at hindi sila pinabayaan ng mahal na Birhen na hindi maiparating sa kanyang anak. Sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na ina sa banal na santatlo, naligtas ang kanyang bayan. At patuloy tayong inililigtas ng pagmamahal ng Diyos at ng panalangin ng mahal na ina. Mga kapatid, ang pagtungo sa simbahang ito ay pag-uwi lagi sa tahanan. At ang tahanang ito ay ang yakap ng isang ina. Ang puso ng isang ina, ang mahal na Birheng Maria. Kapag napapagod, kapag nagugutom, kapag nasasaktan, uuwi tayo sa mahal na ina. Uuwi tayo sa yakap ng banal na santatlo. Sinasabi sa atin ng mahal na ina, huwag kayong mangamba, ako ito, ang inyong ina. Halina't ating parangalan ang ating mahal na ina, Reynang pinutungan ng korona ng banal na santatlo, Reynan at ina ng langit at lupa. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, katulad po ng nasabi natin sa pasimula ng misa, tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Siya po ang nag-anyaya sa atin sa araw na ito para magkatipon sa Eucharistia. Ano nga ba po ang ibig sabihin ng pagka-reyna ng ating ina, Maria? Sa mga pagbasa po natin at sa turo
ng simbahan sa napakaraming taon, makikita po natin na ang pagkareyna ni Maria ay laging nakaugat sa pagkahari ni Jesus. Sa Ebanghelyo nga po, sa pagbati pa lang ng anghel kay Maria, pinabatid na sa kanya na kung tatanggapin niya ang misyon ng Diyos, ang kanyang magiging anak ay maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. So mauunawaan po natin ang pagiging reyna ni Maria sa diwa ng pagiging hari ni Jesus. At anong uri nga ba ng hari si Jesus? Halimbawa po, sabi niya sa mga alagad niya, nakita ninyo kung paano ang mga namumuno sa mga bayan. Sabi niya, mga namumuno sa mga hentil ay namamanginoon. Pinadarama nila ang kanilang importansya at nambubusabos sila ng kapwa. Sabi ni Jesus, hindi ganyan dapat ang mangyari sa inyo. Tapos sinabi niya, ang anak ng Diyos ay dumating, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod sa langit at ialay ang kanyang buhay sa ikaliligtas ng lahat. Isang pahiwatig ng kanyang pagiging hari. Ang korona ay sagisag ng kapangyarihan at autoridad ng mga hari. Kay Jesus, ang ipinutong nila ay koronang tinik. Kasama po ito sa pananakit sa kanya at panlilibak. Iniinsulto siya. Pinalo-palo ang kanyang ulo. Pinaglaruan siya at tinutukso. Hulaan mo nga, sino ang nambatok sa iyo? Hindi nila alam, sa kanilang pangungutya kay Jesus, sila ang sumisigaw, ito ang hari. Ito ang tunay na hari. Ang tunay na hari na tinanggap ang mga tinik ng ating buhay. Ang mga tinik na tayo ang nagdidiin sa ating kapwa, tinanggap niya. Ang ating hari na hindi humiwalay sa pakikiisa sa kanyang mga hamak na kapatid. Ang tanong po, pakisuri po natin kung titignan ng ating ugali, estilo ng buhay, sino kaya ang ating hari at sino kaya ang ating reyna? Baka sa bibig sasabihin natin, ang Diyos ang ating hari, pero pag nakita ay iba ang naghahari sa taong ito, hindi ang Diyos. Sasabihin natin, si Maria ang aking reyna. Pero pag tiningnan tayo, ay nako, mukhang hindi si Maria
ang talaga niyang reyna. Mukhang iba ang kanyang reyna. Nasa atin po ang pagpili. Sino ang ating hari? Sino ang ating